Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong balita ng ANC. Tungkol ito sa mariing mababang pagbagsak, sobrang lagapak ng Philippine Stock Exchange Index kahapon, the lowest in 5 years. Nung pandemic level, ito yung gaano kababa ang Stock Exchange Index. Ngayon, walang pandemic, umabot na tayo ng ganyan kababa. Ano ang dahilan? Dahil sa best president of the Philippines natin ngayon. Pakinggan natin itong balita ng ANC. Low not seen in years due to profit taking. The details from Michelle Ong. The stock market rally stalled in Asia on Tuesday as optimism over a deal to end the U.S. government shutdown was overshadowed by a report of China's plans to partially constrain rare earths exports to the U.S. raised concerns. Here at home, Philippine shares tumbled anew, closing at its lowest level in 5 years. To some extent, it's operating on its own dynamics. Unfortunately, as you well know, the country has suffered from a series of natural disasters in recent months. And we also came out of Q3 with a relatively disappointing growth momentum in the Philippines. And in addition to that as well, there's just a lack of inflationary dynamics in the economy, which is holding back corporate earnings growth. In corporate news, PLDT reports flat 9-month core income of 25.8 billion pesos as its equity share in Maya's core income offset the lower telco core. PLDT explains growth in data and broadband continue to offset legacy declines, driving stable earnings and margins. And Vicky Luzon's Apex Mining Group saw Q3 net income jump to 2. So, yan po ang balita. Lowest, 5,600 points. Lowest, yan, 5,600. Pinaka-lowest mula noong May of 2020. Expected na babagsak ang ating stock market dahil pandemic. Ang pinakamataas recorded na stock exchange index natin panahon ni PRRD nasa 2018 bago nag-pandemic, umabot yan ng 8,300 points. If my memory serves me right. Yun na po ang pinaka-highest. So bumaba lang nung pandemic. Yan, naging 5,600. So, ano bang dahilan? Bakit bumababa ang ating stock exchange na wala namang pandemic? Well, baka sobra pa sa pandemic ito. Kasi nga, yung rampant corruption, nawawala ang tiwala ng mga namumuhunan, foreign businessman man yan o mga local natin, nagre-reklamo na. PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Employers Confederation of the Philippines, ano pa yung mga Makati Business Club, basta 34 big business groups nag-issue ng very strongly worded statement calling the government to act decisively para maagapan ang pagbulusok ng ating ekonomiya. Okay, ang dahilan pala bakit bumagsak ang ating index sa stock market, yung unusually anong tawag ng mga ekonomista, shockingly low economic growth for third quarter ng Pilipinas. 4.0% lang ang third quarter growth ng Pilipinas. Malayo ang nung second quarter 5.5%. Okay pa 'yon. Bakit biglang bumulusok ng 4% lang third quarter? Because of corruption. Wala na. So, anong aasahan natin? Pati foreign direct investment, bumulusok din. Data ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nai-release noong August
bumaba po ng 41% ang foreign direct investment compared nung the same period last year. August of last year, mga 800 plus million dollars ang pumasok. Ngayon, nasa 400 plus lang, 490 lang ata. So bakit? Ayun, nawawalan po ng confidence. Pinupull out ng mga negosyante ang mga puhunan nila dito, or hindi na sila nagpapautang ng mga ano. So affected lahat. So anong gagawin ng gobyerno, lalo na finance team? I don't know, nakakatulog pa bang mahimbing ang Pangulo at si Finance Secretary Ralph Recto? Kasi ito, trabaho ito ng ano trabaho ito ng finance team, yung economic managers kung tawagin. Finance Secretary, DepDev Secretary, or yung NEDA. NEDA na lang dahil DepDev, hindi kilala NEDA Secretary, DTI, anong gagawin ninyo? To me, ang kon lang dyan is para maibalik ang confidence ng mga businessmen, both local and foreign. Itong corruption drive na ito is dapat may ipakitang resulta. Sa ngayon kasi wala namang resulta. Imbestiga ng imbestiga ang ICI, ang Blue Ribbon Committee ng Senado. Wala man, ang perception ng nakakarami parang hindi ba determinado ang gobyernong ito para panagutin ang mga mastermind. Example, Saldico. Evidences points out to Saldico. Nasaan si Saldico ngayon? Nasa ibang bansa. Tinanong ng media reporter si Auntie Claire, nasaan si Saldico? I do not know. I will ask the president kung alam niya. Panawagan. Ang daming nananawagan, i-cancel ang passport ni Saldico. Wala daw, hindi daw nila pwedeng i-cancel. Yung mga ganyang indecisiveness ang nagbibigay ng lack of confidence ng taong bayan at ang ano. So, okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos nilang tahanan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. So mag-atop si Angkol si ang balay. So, itong na yero. Karon naman nagyod og atop siyang call, so nindot na gid kayo kay nahuman nagyod atop ang iyang balay. Salamat sa tao nga nag-sponsor nga gitahasan sa atong labaw makagahom ng Ginoo nga nay ko tuluan ni karong panung ato.
Oh, so maayo na gid imong atop call. So dili na gid katuluan. Daghang pang mga katuigan nga imong mabutan para sa dangdum sa hinabang. Hinaot ko, sir, nga daghang pang imong mahinabangan nga sambang kanako at sa Ginoo. O sige ko, salamat pod.